lalo yan ng dugo. Kumarap po rito yung dugo na namuo, lumapot. May dugo pa po ba dito yung daga? Wala na. Pag wala na po dyan, lalo na sa part na to, ito po ay central sulcus, ito po yung paano ka gagalaw, ito po yung paano ka may pakiramdam. Mahalaga po ito. Ngayon, pag yan po ay nabahan dito, papunta dyan, ang selfie mo ay gano'n na. Oo, gano'n na ang selfie. Yan, parang kuwang-tuhan mo, di ba? Kaya kambal-kambal po ang high blood, sugar, cholesterol, stroke. At yan po ang top 3 na pumapatay sa Pilipinas. So, may kwento lang po ako sa inyo bago ipakita po yung mga picture ng halaman. Pero, i-search mo muna yung picture na. Yung isang babae po, mayaman siya dahil sa may-ari ng hotel. Nagpunta po sa clinic namin, dalawang van. Kala ko lang, magpapagamot na. Isa lang pala yung magpapagamot. Nagpatanggal po ng tali na ganyang kalaki sa puwet. Pag tinanggal yung tali sa puwet, abay, nabasa namin ako patay, problema po. Kasi yung bukol po, yung palang tinanggal na tali ay nag-cause ng bukol na cancer at tumubo sa baga, sa bibig, sa leeg, at sa brain. At sabi ng doktor, hindi daw niya alam kung ano sakit, sabi niyo sa pasyente. Pero parang alam na kung mag-anak. Eh di ang sabi ko, Nay, Ma'am, pangalawang araw na po meron ganitang ganito ngayon. Wala naman yung posible sa iyo. Pero sa lagay po ng sakit po ninyo, kumalat po yung sakit. Yun na lang sinabi ko. Pero sabi po ng John 14:1, huwag matakot ang iyong puso. Maniwala ka sa Diyos, maniwala ka kay Jesus. Hindi po kayo Apollo Evaluate. Sabi ng John 14:3, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. At kaya ako paparoon, ay para kung saan ako naroon, nandun din kayo. Ako ang daan, katotohanan at buhay. Hindi po ang church, hindi ang tao, hindi po yung samahan. Sabi po ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at pag sinabi kamatayan, may impyerno. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tanggapin niyo po ang regalo. Pagsisihan nga lang po natin yung kasalanan na naging problema. Dahil nakakaya kay Jesus na mataypas. Kaya lang alam niyo po, yung sinabing kamatayan sa Bible po at impyerno ay buhay na buhay po. Si Jesus nagturo po ang Panginoon. At sa Revelation 20:14-15, sabi, sino man dinatagpuan sa aklat ng buhay ay bubulid sa dagat. Siguro lagi niyo na po ito napapakinggan, pero paano dumating sa atin nung panahon na yun? Dapat sigurado natin kung saan tayo gusto. Tayo po ay manalangin. Kung gusto niyo po masigurado ang inyong patutunguhan, may regalo ang Panginoon. Sumabay po kayo, nakikinig ang Diyos sa puso ng bukas at nananampalataya. Sabay po kayo, Panginoon. Marami po sa mahal na mahal niyo po. Kaya po kayo ay namatay, naligid, at muling nabuhay para sa atin. Thank you po sa pagmamahal. Thank you po sa sacrifice mo para bayaran ang aking kasalanan. At kung bayad na, tapos na po yung parusa. At meron na aming pag-asa, ang regalo po Panginoon. Tinatanggap po natin ikaw at pinanampalatayanan ng ginawa mo. At aming tinatanggap po ng buhay at pinawala ka. Amen. Salamat Panginoon sa John, please. Salamat po sa pag-ibig mo sa pangalan ng Diyos. Ako na lang po mag-pray, Lord. Thank you po sa araw na ito. Lagi niyo po kaming kausap at ipaalala niyo ang kapangyarihan ng iyong salita na magbabago. John 1:12, ginawa kong anak. Roma 8:17, tagapagmana. At sa higit sa lahat, 2 Corinthians 5:17, nagbabago ng tao. Ay po lagi mangusap sa mga usap sa pangalan ng Diyos. Amen. May tanong po. Kasi alam niyo po, anytime, pwedeng magulat ka na dito ng tanong. Kailangan tiyak nito. At wala akong anak ng Diyos sa pagbabayaan na. Tulo ng pangako ang kanyang mga. Pero asan yung picture?
Okay na kayo.